Patay ang isang taong gulang na babae matapos magulungan ng dump truck sa Talisay City sa Cebu. Ayon sa pulisya, natumba ang motorsiklo minamaneho na ama ng biktima saka ito nahulog mula sa pagkakarga ng kanyang ina. Nagkataon namang umabante ang truck kaya nahagip ang bata. Sumuko ang truck driver at humingi ng tawad sa nangyari. Sabi ng truck driver, hindi niya napansin ang motorsiklo. At ayon sa pulisya, nakipag-areglo ang pamilya ng biktima sa driver at kumpanya ng truck. Bago po sa saksi, sumuko ng isa sa mga suspect sa hinihinalang hazing na ikinamatay ng 19 anyos na freshman maritime student sa Cavite. Ay kay Cavite Provincial Director Police Colonel Ariel Red, hawak na ng General Trias Component City Police Station ang driver na nagdala sa biktima sa ospital. At sa pagsusuri po sa katawan ng biktima, nakita ang mga indikasyon ng pagpapahirap sa umunoy initiation rites. Saksi si June Veneracion. Hindi na may sasakatuparan ang pangarap na maging seaman ng 19 anyos sa si Kenneth Alcedo, freshman maritime student sa PNTC Colleges sa Dasmariñas, Cavite. Ang pangarap sana na gumanda ang kinabukasan. Isang malagim na bangungot na lang. Linggo nang dumating sa isang ospital sa lungsod ng General Trias ang coaching ito na may walang malay na lalaki sa likuran. Si Kenneth ang lalaking nasa likuran. Sabi ng tatlong lalaking nagsugod sa pasyente, biktima si Kenneth ng hit and run. Nang mailabas sa kotse at mailagay sa hospital bed, agad siyang nilapatan ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Pero huli na ang lahat. Yun po yung findings po ng hospital na upon receipt of the patient, yung victim, patay na daw po talaga yon. Pinaandar na ng driver ng kotseng naghatid sa pasyente. Sasakay din sana ang dalawa niyang kasamang naka-hoodie, pero pinigilan sila ng gwardya at pinapasok sa emergency room. Pero na makatsyempo, tumakas din sila. Iniwan nila ang biktima na may mga marka ng pagpapahirap mula sa hinihinalang initiation rites. Nakita natin, na-verify natin, ito nga biktima, talagang almost lahat na yung hita niya, nangingitim na yung hita niya, magkabilang hita niya. Possibly, ito yung usual na senyalis ng talaga nagkaroon ng paluan, initiation rites. In addition, yung private part niya, yung groin niya, may mga seeds, buto ng sili. Talagang parang sinili talaga yung private part niya. Labis ang panghihinayang ng mga magulang ni Kenneth. Napuno pa naman daw ng pag-asa. Bunso si Kenneth sa magkakapatid. Nagpaalam daw si Kenneth na mag-outing linggo ng madaling araw. Pero sa punerarya na pala muling makikita ng kanyang mga mahal sa buhay. Yung kamay, inipit ng plies. Tapos dito sa likod, ang dami rito pasa. Dito, ang dami. Bukod dito. Ito yung pinaka-murder sa lahat po. Dito sa, yung hita niya sa likod. Yun po ang talaga, talong. Yung nakakasakit na damdamin talaga po. Yung nilagay nila ng sili yung dito, yung butas niya po rito sa sinuksok. Tapos dito sa puwit niya ho. Natagpuan na ang kotseng ipinanghatid sa biktima na inabandona sa isang lugar 3 barangay ang layo mula sa ospital. Sa loob nito, nakuha ang school ID at mga fraternity uniform na ayaw pang tukuyin sa ngayon ng PNP. Kasama ang team ng resibo, pinuntahan ng mga pulis ang nakarehistrong may-ari. Pero sabi nito, naibenta ang sasakyan. Sunod na pinuntahan ang nakabili, pero naibenta na rin umano niya ang kotse. Nang matunto ng mga pulis ang pangalawang nakabili, sinabi nitong kapatid niya ang gumagamit ng kotse. Dahil dito, nakilala ng mga investigador ang driver ng kotseng nakita sa labas ng emergency room ng ospital. Meron na rin silang ideya kung sino ang dalawa niyang kasama. Definitely itong hawak nating mga pangalan, mga members po sila ng fraternity na kinabibilangan po nung suspect at saka nitong nung recruit nila. At saka most of them ay nag-aaral din po doon sa school na yan. Apila ng pamilya ng biktima sa mga suspect, sumuko na lang. Hindi tao, sir yung mga gumawa niyan, hindi tao, mga demonyo Parang wala namang kapatiran doon, sir, kasi hindi naman hising ang nangyari Parang mayroong intent to kill Kasi torture Hinala ng pulisya, hindi lang si Kenneth ang sumailalim sa initiation rites. Malaki rin nila ang posibilidad na marami pa ang sangkot sa hazing kay Kenneth. Abang nasa likod ng initiation rites, maaring maharap sa kasong paglabag sa anti-hazing law na habang buhay na pagkabilanggo ang parusa. Sa mga may alam ng nangyari, we encourage them to get out and be a man enough para pangatawanan kung ano po yung nangyari or magbigay po ng impormasyon para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa batang ito. Sa statement ng PNTC Colleges,
Sinabi nitong nakikipagtulungan sila sa investigasyon ng PNP. Mahigpit na ipinagbabawal ang hazing sa kanilang institusyon. Pananagutin nila ng eskwelahan ang mga individual at grupong mapapatunayang sangkot. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Isa-isang tinalakay na House Justice Committee ang mga batayan ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At sa gitna po ng pagdinig, inalmahan ng ilang kongresista ang komento ng isa pang mambabata sa isang aktres dahil umano sa pagiging offensive sa mga kababaihan. Saksi si Tina Panganiban Perez. Hereby called to order. Tinalakay isa-isa ng House Committee on Justice ang basehan kung bakit nais ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Una rito, ang kaugnay sa 500 million peso confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023 at sa 112.5 million peso confidential funds ng DepEd ng kalihim siya nito noong 2023. Nakita natin yung mga acknowledgements receipts ng mga which appear to be questionable and fictitious names. These were approved by the Vice President herself. May pirma siya sa certain documents as attached. No allegations is made that the respondent received the funds or personally benefited, which is very important, yung personal benefit. Hindi naman ho kailangan ng personal benefit sa malversation. In fact, marami pong mga nasasakdal ngayon sa Sandigan Bayan. All they did was basically just sign into the disbursement vouchers, sign into the bidding documents. Sa issue ng confidential funds, idinidikit ang affidavit ng nagpakilalang dating aide ng bise na si Ramil Madriaga na umaming nag-deliver siya ng pera sa ilang individual sa utos daw ng bise. Ang utos, ipinarating daw ni Colonel Raymond Lachica, ang dating head ng Vice Presidential Security and Protection Group. So ito na po yung sagot sa tanong kung saan po napunta yung pera na binigay kay Lachica. Base po ito sa affidavit ni Madriaga. Hinihinga namin ng reaksyon dito sila Chika, pero dati na niyang itinanggi ang alegasyon. Pagdating sa pangalawang ground na konektado sa confidential funds ng Department of Education noong panahong nakaupo bilang kalihim si Duterte at sa third ground kaugnay sa umunoy panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd, nagtalo ang ilang kongresista kung sakop ba ito ng impeachment o hindi. Sabi kasi ng ilang kongresista, hindi naman daw impeachable official ang DepEd Secretary. Section 2 of Article 11 enumerates the officials that will be impeached. I cannot see here the Secretary of DepEd to be impeached. In other words, Madam Chair, these allegations about actuations of Vice President Sara as a duly appointed Secretary of Education is not within the jurisdiction of an impeachment court. Pero pag kontra ng ilan, hindi pwedeng ihiwalay ang pagiging VP at pagiging DepEd Secretary ni Duterte dahil iisang tao lang siya. Hindi ho pwedeng gano'n na kung ano lang ang ginawa bilang VP, hindi yung as DepEd Secretary. Otherwise, I can just commit violations, I can just commit offenses and skirt accountability. Nagpakita rin ng video si De Lima mula sa isang hearing ng Kamara noong 19th Congress bilang suporta sa umano'y panunuhol sa ilang DepEd official, pati na video ng bise na umano'y pinagbagtaan ang Pangulo, First Lady at dating Speaker. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Common sense dictates that if you are really serious in killing someone, you do not announce it to the whole world. That amounts to a credible threat against the President, the First Lady, and the Speaker. Words from someone in her position carry weight. It can intimidate other officials, it can influence decision, and even undermine public trust. Para sa panlimang ground tungkol sa umano'y unexplained wealth,
at hindi pagdedeklara ni Duterte ng lahat ng ari-arian niya sa kanyang SALN, sabi ni De Lima, balak niyang ipasabpina ang SALN at bank records ng Vice sa hearing proper. Nagpalabas din si De Lima ng video ng Vice sa ilang rally at press conference para suportahan ang pang-anim na ground tungkol sa umano'y pagkakasangkot ni Duterte sa political destabilization, sedition at insurrection. Pero ipinunto ni Quezon City Representative Bong Suntay na hindi pwedeng parusahan ang isang tao dahil lamang sa kanyang iniisip. Sa paglalarawan niya sa kanyang punto, may sinabi si Suntay na inalmahan ng ilang kongresista dahil sa pagiging offensive umano sa kababaihan. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Madam Chair, I would like to have those statements stricken from the record. Madam Chair, There is Happy nothing Women's Month. sexual dun sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. Sa botong 13 yes, 2 no at 2 abstain, binura ang komento ni Suntay tungkol sa aktres na si Ann Curtis. The chair Yes. would like to state that if the manifestation of the justice member offends the sensitivity of the justice members, then it means that we are crossing the boundaries already. Madam Chair. After all, we rule here by the judgment of the justice members. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Makibalita po tayo sa ginawang pagsuko ng isa sa mga suspect sa hinihinalang hazing na ikinasuwi na isang maritime student. At mula sa General Trias City, saksi live si Jomer Apresto. Jomer? Hawak na ng General Trias Component City Police Station ang driver na sinasabing naghatid sa 19 anyos na si Kenneth Alcedo sa ospital. Hinihinalang biktima siya ng fraternity hazing. Sa isang mensahe na ipinadala sa atin ni Police Colonel Ariel Red, ang Provincial Director ng Cavite Police Provincial Office, kusang sumuko sa kanila ang suspect. Linggo ng gabi nang dumating sa isang ospital dito sa General Trias ang isang kotse na may sakay sa likuran na isang lalaki na walang malay. Sabi ng 3 lalaki nagsugod sa pasyente, biktima siya ng hit and run. Nang mailabas sa kotse at mailagay siya sa hospital bed, ay agad siyang nilapatan ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Pero huli na ang lahat. Nang makahanap ng tiyempo ay tumakas ang 3 at iniwan sa ospital ang biktima. Sa ngayon ay sinusubukan pa nating makausap ang driver para mabigyang linaw kung ano ang totoong nangyari sa biktima. Una namang sinabi ng pulisya na mayroon na silang ideya kung sino ang 2 lalaki na kasama ng driver na naghatid sa ospital sa biktima. Live mula dito sa Cavite para sa GMA Integrated News, ako si Jomer Apresto, ang inyong saksi. 10 kasunduan ang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos at South Korean President Lee Jae-myung na nasa Pilipinas ngayon para sa isang state visit. Saksi si Van Mayrina. Sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Luisa Araneta Marcos, si Republic of Korea President Lee Jae-myung at First Lady Kim Hye-kyung. Kasama rin ang 2 lider ang mga pilimiyembro ng kanilang gabinete sa kanilang mga panimulang pananalita bago magsimula ang bilateral meeting. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang Korean government sa kanilang suporta sa mahalagang infrastructure projects tulad ng Pangil Bay Bridge sa Tubod, Lanao del Norte na pinondohan ng pautang ng Import-Export Bank ng Korea. Ilang proyekto pa ang popondohan sa pamamagitan ng pautang mula sa Korea. May free trade agreement din ng Pilipinas at Korea na nakatulong sa paglikha ng trabaho at pagpapalawak ng export market ng mga produktong Pinoy. Hindi rin pinalampas ng Pangulo na banggitin ang pagkahumaling ng mga Pinoy sa kulturang Koreano. Filipinos also have embraced very much Korean culture, starting with K-pop, K-drama, and of course our shared values. Pinasalamatan naman ng Korean President ang mahaba at malalim na ugnayan ng 2 bansa mula sa suporta ng mga Pilipino ng Korean War hanggang sa nagpapatuloy na kooperasyon sa ekonomiya. Handa raw suportahan ng Korea ang mga advokasyang naisisulong ng Pilipinas sa pangunguna nito sa ASEAN ngayong taon at nagpahayag ng pagnanais na patuloy na paigtingin ang ugnayang ito, lalo na sa gitna ng nagpapatuloy
na kaguluhan sa mundo. 할 수 있기를 기대합니다. In addition, in today's meeting, President Marcos and I discussed not only the regional but also the international situation, including the Middle East. Sa pagtatapos ng pulong ni Pangulong Marcos at President Lee, 10 kasunduan ang pinirmahan sa larangan ng teknolohiya, ekonomiya, defense procurement para sa modernisasyon ng AFP, police cooperation at maging sa Korean language education. Pareho namang nagpahayag ng suporta ang dalawang lider sa bawat isa sa pagtindig para sa kapayapaan sa Indo-Pacific region at Korean Peninsula at sa agarang pagresolba ng sigalot sa Middle East. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.